Si Masugo Tateishi ay isang alipin at talunan sa kanyang trabaho, hanggang sa swertihin siya at may bambang niya ang anak ng kanyang boss. Isang magandang araw, nag-uusap ang mga katrabaho nila tungkol sa posibilidad na may nagaganap na romantikong bagay sa kanilang kumpanya. Maya-maya, nilapitan ni Shizuno si Masugo at tinanong kung ano ang reaksyon niya sa mga usap-usapan. Pero si Masugo ay isang talunan at wala siyang interes sa ganoong mga bagay. Patuloy pa rin ang tsismisan sa opisina nila hanggang sa dumating ang isang napakagandang babae na sobrang nagpagbighani kay Masugo. Pero agad siyang sinungitan nito at pinagalitan dahil na-reject na naman ang kanyang mga resibo. Ang pangalan niya ay Yumitsuya. Pinaliwanag ni Masugo na wala siyang magagawa dahil sobrang istrikto ng kanilang assistant director. Dahil dito, nagalit si Mitsuya at sinabing, "Isa kang batugan," sabay alis, na nagpatahimik kay Masugo. Napasabi tuloy ang mga katrabaho niya, "Hindi ba sabay kayo nagsimula dito sa trabaho? Napaka-brutal niya talaga, bakit hindi kayo magkasundo?" Hindi nagsalita si Masugo at seryosong bumalik sa trabaho. Kinagabihan, pag-uwi niya, sinalubong siya ni Mitsuya at sinabing, "Sorry. Acting lang ang kaninang ginawa ko para hindi nila tayo mahalata." Kabado namang sumagot si Masugo, "Sobrang kinabahan ako doon. Akala ko mababasted mo na ako." Pero nag-sorry si Mitsuya at sinabing hindi kasi niya alam kung paano aakto. Lumalabas na silang dalawa pala ang may sikretong relasyon sa kanilang opisina, at ito pa lang ang pangalawang araw nila bilang magkasintahan. Kilala ang dalawa bilang aso't pusa na palaging magkaaway, pero ang totoo, may sikreto silang nararamdaman para sa isa't isa. Simula kahapon, naging magkasintahan na sila. Nag-usap ang dalawa, at tinanong ni Masugo si Mitsuya kung gusto niyang gawing sikreto ang relasyon nila. Sinabi ni Mitsuya na oo, sang-ayon siya. Pero napansin ni Mitsuya na natulala si Masugo kaya napasabi siya, "Hala, hindi mo ba gusto ang ideya ko?" Sinabi naman ni Masugo, "Hindi naman, pero pwede bang mag-usap tayo ng normal sa opisina?" Hindi pumayag si Mitsuya. Kaya naman kinabahan ng todo si Masugo dahil sa tuwing nasa trabaho sila, malasang demonyo ang ugali na ipapakita sa kanya ni Mitsuya. Kaya sinabi ni Mitsuya, "Kapag hindi ko ginawa yun, sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, hindi ako makakapigil at mahahalata nila tayo." Dahil dito, kinilig ng todo si Masugo. Pero may set ng rule si Mitsuya, kapag nasa trabaho sila, bawal ang eye contact o physical contact. Bawal din silang mag-date sa labas. At tanging sa kanilang mga bahay lang sila pwedeng magsama. Pero sa loob-loob ni Masugo, gusto niya na mag-lovey-dovey sila kahit sa trabaho. Dahil gustong-gusto ni Masugo na maramdaman na mag-jowa talaga silang dalawa araw-araw, may naisip si Mitsuya, pwede silang mag-face mask para makapag-date sa labas. Sobrang kinilig si Masugo dahil napakaganda ni Mitsuya. Nag-sorry rin si Mitsuya dahil sa mga limitasyon nila, pero pareho naman nilang ayaw na mapagtsismisan ng mga marites nilang katrabaho. Kaya pareho nilang pinanatili itong sikreto at nagmahalan ng patago. Pagkalipas ng ilang araw, matinding bakbakan na naman sa trabaho ang hinarap ni Masugo, at ganoon din kabisi si Mitsuya. Pero tamang ante lang siya ng pagkakataon na may mag-utos na magdala ng papel kay Masugo para kahit saglit lang ay masilayan siya. Nang may mag-utos na, agad nag-alok si Mitsuya na siya na lang ang magdadala. Pero binawalan siya ng katrabaho niya at sinabing, "Huwag ka nang pumunta. Hindi ba andoon ang lalaking kaaway mo lagi?" Dahil dito, halos maiyak si Mitsuya dahil kahit isang beses sa buong linggong ito, hindi pa nila nakita ang isa't isa dahil sa sobrang dami ng trabaho. Pagkalipas ng ilang oras, natapos na rin si Masugo, at nag-text silang dalawa, pero hindi rin nagtagal ang usapan dahil nakatulog si Mitsuya sa pagod. Kinabukasan, balik na naman sila sa bakbakan sa trabaho. Sobrang stress na si Masugo dahil walang humpay ang trabaho nila, at nawawala na sila ng oras para sa isa't isa. Pero nang bumukas ang elevator, sa wakas, nagkita rin sila. Kailangan nilang itago ang saya at kilig nila, pero ang totoo, tuwang-tuwa sila na sa wakas ay nagkita ulit. Habang nasa elevator, hindi mapigilan ni Masugo na lalong main love kay Mitsuya, lalo na nang purihin ito ng kanilang direktor. "Hindi ba, Masugo? Ang galing ni Mitsuya." Agad naman kinabahan ang dalawa at muntik nang hindi makontrol ang sarili. Sumang-ayon si Masugo at pinuri rin si Mitsuya, na lalong nagpakilig sa kanya. Napansin ni Masugo na sobrang namumula ang tenga ni Mitsuya, masyado siyang obvious kumilos at magsalita,
kaya baka mahalata sila ng kanilang boss. Biglang nagsalita ang boss nila. Kayong dalawa, mukhang sobrang nagkakasundo kayo ah. Akala ko ba magkaaway kayo lagi? Kaya nga nag-aalala ako, dahil dito, agad nagsabi ng kung ano-ano si Mitsuya at biglang sumagot, no way. Isa siyang uhugin at ayoko sa kanya. Maya-maya, napuno ang elevator, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Mitsuya na kausapin si Masugo ng pabulong. Gagi, akala ko mahahalata niya tayo kanina. Pinipigilan ni Masugo ang sarili niya. Pero napaka-cute ni Mitsuya habang tawag siya ng tawag sa pangalan niya. Pero hindi na nakatiis si Masugo, nilapitan niya ng todo si Mitsuya, na lalong nagpakilig sa kanilang dalawa. Sabay nilang hinawakan ang kamay ng isa't isa at sinamantala ang pagkakataong ito para mag-recharge mula sa nakakapagod na trabaho. Kinagabihan, sa wakas, nagkaroon ulit sila ng oras para sa isa't isa dahil tapos na ang busy hours nila. Pinagplanuhan ng dalawa na mag-date at manood ng movie. Sabay tinanong ni Mitsuya kung ano ang magiging tawagan nila sa isa't isa, dahil halos isang buwan na silang magkarelasyon. Nag-isip sila ng tamang tawagan, at sobrang kinilig ang isa't isa sa naging desisyon nila. Kinabukasan, nagkita muli ang dalawa, at sobrang nabighani si Masugo sa ganda ni Mitsuya, iba ang style ng buhok nito. Kaya agad niyang sinabi, napakaganda mo. Bagay na bagay sa'yo, Mitsuya. Sobrang namula naman si Mitsuya sa narinig at natulala ng matagal. Kaya tinanong siya ni Masugo, bakit? Doon na nagsalita si Mitsuya. Grabe ka kasi, bigla-bigla ka nalang nagsasalita ng ganyan. Maya-maya, tinawag siya ni Masugo gamit ang bago nilang tawagan. Mahal ko, anong movie gusto mong panoorin? Dahil dito, hingal na hingal si Mitsuya sa sobrang kilig at sinabing, please lang, maawa ka. Pulang-pula si Mitsuya sa sobrang kilig, at dahil sa reaksyon niya, nahawa na rin si Masugo at namula ng todo habang hingal na hingal. Habang nanunood ng movie, napaisip si Masugo, hindi pa sila sanay sa bago nilang tawagan. Sa loob ng 6 na taon nilang magkatrabaho, nasanay silang normal na pangalan lang ang ginagamit nila sa isa't isa. Nagulat si Masugo nang biglang naging intense ang eksena sa movie at napahawak si Mitsuya sa kamay niya. Pagkatapos ng movie, agad siyang inasar ni Masugo. Takot na takot ka, ah. Halos buong movie, todo kapit ka sa kamay ko. Sabay tanong kung saan sila kakain ng hapunan. Pero natigil sila nang biglang may tumawag kay Mitsuya. Nabigla siya nang makita kung sino ito, isang kakilala nila sa trabaho. Matagal na silang hindi nagkikita, kaya naman sinabi ng lalaki na siya na ang magtitreat kay Mitsuya ng pagkain bilang celebration sa muling pagkikita nila. Napansin din niya si Masugo at binati ito. Ang pangalan niya ay Seiya Sasuke, ang instructor nila noong bagong pasok pa lang sila sa trabaho at senior ni Mitsuya sa university. Sinabi pa niya na sobrang close silang dalawa simula noon pa. Habang kumakain, kahit magkatabi sina Masugo at Mitsuya, patuloy silang nagti-text sa isa't isa. Napansin ito ni Sasuke at napatanong, pero sinabi nilang wala lang. Maya-maya, pinuri ni Sasuke si Mitsuya, dahil ang galing nito sa trabaho. Sobrang sumaya si Mitsuya sa narinig, kaya naman seryosong napabulong si Masugo. Wow, masyado ka namang sumaya sa sinabi niyan. Bigla niyang naalala ang dating chismis na bagay sina Mitsuya at Sasuke noon. Usap-usapan pa nga na baka nagkaroon sila ng relasyon dahil sa sobrang close nila. Pero natigil siya sa pag-iisip nang tanungin din siya ni Sasuke at kinamusta ang trabaho niya. Ayos lang, nakakaraos naman kahit mahirap, sagot ni Masugo. Sabay tanong, ano nga palang ginagawa mo dito? Sinabi ni Sasuke na business trip lang nila dito at naiinip siya kaya nanood ng movie. Kinabahan ng dalawa, baka nakita sila sa sinehan. Pero lalo silang kinabahan nang tanungin sila ni Sasuke. Anong movie ang pinanood nyo? Agad na tumanggi ang dalawa habang kabadong-kabado. Sinabi pa ni Sasuke na nagkasalubong lang sila ni Mitsuya sa daan, pero mas kabado si Masugo kaysa kay Mitsuya, halata kasi sa mukha nito ang kaba, at baka mahalata sila. Maya-maya, natapos na rin ang matinding pressure dahil nagpaalam na si Sasuke. Laking ginhawa ng dalawa dahil sa wakas, makakapag-relax na sila. Habang naglalakad, biglang huminto si Mitsuya at nagpasalamat kay Masugo. Dahil dito, nilapitan siya ni Masugo at sinubukang halikan, pero agad siyang pinigilan ni Mitsuya. Baka mahuli tayo dito, bulong ni Mitsuya. Napangiti naman si Masugo at sinabing, oh sige, ituloy na lang natin sa bahay.
Kinabukasan, maganda ang gising ni Masugo, dahil maganda rin ang gabi nilang dalawa ni Mitsuya. Samantala, si Mitsuya naman ay namumula sa sobrang hiya at kaba sa nangyari sa kanila kagabi. Sabay na silang pumasok sa trabaho, at agad na napansin ni Masugo ang suot ni Mitsuya. Okay lang bang pareho pa rin ang damit mo mula kahapon? Tanong niya. Sumimangot si Mitsuya at sinabing, paano? Plano ko sanang umuwi kagabi, pero hindi ako nakauwi dahil sa'yo. Sobrang nahiya si Masugo at agad na bumawi, hoy, ikaw pa nga ang nagsabi na gusto mong doon matulog, kaya hindi ka na umuwi. Napatawa si Mitsuya bago sinabing, ayos lang, may mga damit naman ako sa opisina. Doon na lang ako magpapalit. Pagdating sa train station, naghiwalay sila ng daan. Sa kasamaang palad, nakita si Masugo ng isang katrabaho nila, kaya halos mabaliw siya sa kaba. Pero nang lumapit ang katrabaho, napagtanto niyang hindi naman pala nito napansin na magkasama sila ni Mitsuya. Excited na makarating si Masugo sa kanilang opisina dahil gustong-gusto na niyang makita si Mitsuya. Subalit, ang rule nila ay magkahiwalay lagi ng tren papasok at magkaiba ng oras. Laking gulat nila dahil nagkasabay sila makarating. Nag-isip silang dalawa na maglayo, pero masyado na itong obvious, kaya cold nilang binati ang isa't isa ng good morning, at sabay naglakad. Habang nagbubunganga si Mitsuya, sinabi niya, hay naku, sira na naman ang araw ko dahil nakita na naman kitang takmul ka. Sumagot naman si Masugo, ewan ko sayo, mangkukulam. Dahil dito, sineryoso ni Mitsuya at nagsisigaw. Sa trabaho, stress na stress si Mitsuya dahil hindi siya makapili sa dalawa kung ano ang isusumite niya. Pero lumapit ang kakatrabaho niya at sinabing meron siyang kakilala sa accounting section na magaling sa ganitong bagay. Agad namang natunugan ni Mitsuya na baka si Masugo ang ibig niyang sabihin. Maya-maya, si Masugo ay nag-aayos ng mga kahon nang dumating si Mitsuya. Napaisip siya na baka nagpunta ito dito para silayan siya, pero lumapit si Mitsuya kay Maria at may tinanong. Kaya nagtataka si Masugo kung bakit kay Maria siya lumapit. Maya-maya, pinatikim ni Mitsuya si Maria ng sweets para malaman kung alin ang mas masarap sa dalawa. Pinaliwanag ni Maria ng detalyado na mas masarap ang sample B. Kinabahan si Mitsuya sa paraan ng pagsabi ni Maria kung sino ito, pero si Maria lang pala ang tinutukoy niya. Sabay sabi ni Mitsuya, nabigla ako na sobrang sikat mo pala sa YouTube dahil sa mga sweets review mo, Agad namang nahiya si Maria at sinabing, wag mo ipagkalat. Tinanong naman ni Mitsuya kung bakit ayaw niya ipagkalat ito. Kaya sinabi ni Maria, ayoko, kasi sobrang nahihiya ako. Dahil dito, pinanggako ni Mitsuya na hindi niya ito ipagkakalat. Kaya naman sinabi ni Maria na mabait naman pala si Mitsuya, dahil akala niya ay masungit ito, pero masungit lang pala siya pagdating kay Masugo. Agad na trigger si Mitsuya at kinabahan ng todo, lalo na nang sabihin ni Maria na alam niya ang dahilan. Sabay paliwanag niya, dahil siguro maarte si Masugo at gusto niya laging tama ang ginagawa. Nawala sa loob ni Mitsuya at kusa siyang nagsalita, kaya nga minsan sobrang particular niya talaga sa mga bagay-bagay. Sabay nagpatuloy pa si Maria, at kapag natagalan ka sa phone call, tatayo siya sa likod mo at mamanmanan ka. Sabay nadala na naman si Mitsuya at sinabing, kaya nga pero sobrang maalalahanin niya. Bigla namang natauhan si Mitsuya at napansin na sumusobra na siya. Pero sa sobrang inosente ni Maria, wala pa rin siyang clue, at napasabi lang, sobrang inis ka talaga sa kanya, ano? Hindi nakasagot si Mitsuya at napasabi na lang sa isip niya, sobrang hirap ay sekreto, lalo na sa tingin pala sa kanya ng mga katrabaho namin. Gusto kong sabihin sa kanya kung gaano siya kabait. Pero natigil si Mitsuya nang sabihin ni Maria, pero kahit ganon, napakabait niya na mapipilitan kang gustuhin siyang kausapin lagi. Palagi niyang uunahin ng ibang tao kahit sa sarili niya. Kada may problema, ngingiti lang siya at sasabihin, it is what it is. Namula naman si Mitsuya at napabulong, alam ko kaya yun, dahil boyfriend ko siya. Kaya nga ako na in love sa kanya Nagpatuloy pa sa kakakwento si Maria tungkol kay Masugo, kaya hindi na niya kinaya at sinabing, alam ko. Kahit ilang beses akong sumable o magkamali, palagi niya itong hinaharap at inaayos. At kahit minsan selfish ako, palagi niya akong pinapatawad nang may ngiti sa kanyang mukha. Sumang-ayon si Maria, at dinagdag pa ni Mitsuya, tama, di ba? At sobrang attentive pa niya sa iba, pero pagdating sa sarili niya, okay lang sa kanya.
Matagal ko nang gustong sabihin sa lahat at ipagmalaki na siya palagi ang tagapagligtas ko. Sobrang dami pang rason kung bakit ko siya. Bago siya matapos, biglang nagsalita si Maria, hindi naman ako ganoon kainteresado kay Masugo. Bigla namang na-realize ni Mitsuya na obra na naman siya sa sinabi at baka na-booking na siya ni Maria. Pero ang inosenteng si Maria ay walang alam at walang napansin sa sinasabi ni Mitsuya. Kinagabihan, magkasama silang dalawa. Sinabi ni Masugo na masakit ang katawan niya, kaya naman nag-alok agad si Mitsuya na mamasahehin siya. Habang minamasahe siya, agad na nagtanong si Masugo kung ano ang pinag-usapan nila ni Maria kanina. Sinabi ni Mitsuya na tungkol ito sa mga sample na pinapili niya kay Maria, sabay sabing ikinwento din ni Maria ang reputasyon ni Masugo sa opisina. Hindi niya in-expect na ganoon pala ang tingin sa kanya ng mga katrabaho nila. Kaya tinanong ni Masugo kung ano ang tingin ni Mitsuya sa kanya, pero sinabi ni Mitsuya na, secret lang nga ni. Sabay sabi ni Masugo, sobrang considerate ata ngayon ni Mitsuya. Kaya pinaliwanag ni Mitsuya, napansin ko kasing napakadami mong ginagawa kanina, at sobrang nagpigil ako dahil gustong-gusto kitang salatin. Napatitig naman sa kanya si Masugo habang namumula. Nahiya din si Mitsuya at sinabing, pagkatapos mo, ako naman ha. Kaya napasabi si Masugo, sa tingin mo ba, sapat na ang masahe lang? Pagkalipas ng ilang araw, binigyan ni Mitsuya ang lahat ng sweets na napili ni Maria. Pero sa kabilang banda, napapagalitan si Masugo dahil hindi nagustuhan ng boss nila ang data na ginawa niya. Kaya agad bumalik si Masugo sa trabaho para ulitin ito. Napansin din ng mga katrabaho nila na ang pinag-iinitan ng boss nila ay si Masugo. Maya-maya, bumili si Masugo ng maiinom upang mag-refresh at napasabing, sobrang ibinigay ko lahat doon, at ang ganda naman. Masyado lang niya akong napapansin at pinag-iinitan. Napansin siya ng katrabaho nila at tinanong kung ayos lang siya. Kaya agad kinabahan si Masugo, dahil hindi na niya nakokontrol ang sarili niya, at napansin na rin ng mga katrabaho nila na na-stress na siya. Maya-maya, dumating si Mitsuya at nagkatitigan sila. Sabay sabi ng katrabaho nila. Ayan na, Masugo, ang mortal mong kaaway, sabay sabi ng katrabaho nila. Sumagot naman si Masugo, ayaw kong mapansin ako ni Mitsuya na nagkakaganito sa trabaho lang. Napatingin ng masama sa kanya si Mitsuya sabay abot sa mga katrabaho nila ng sample B na napili ni Maria. Nabigla si Masugo dahil inabot na rin siya ni Mitsuya, at tinanggap naman niya dahil parte naman siguro ito ng trabaho nila. Habang tinitikman nito ni Masugo, nag-abang si Mitsuya ng sasabihin niya upang may lista ang opinyon niya. Pero ang sinabi lang ni Masugo ay, okay, gods lang nga ni. Agad namang nagbunganga si Mitsuya at sinabing, ayos lang kung hindi mo gusto, basta sabihin mo ang totoo. Kaya naman agad sinabi ni Masugo ang mga pangit na bagay sa produkto nila. Napasabi tuloy ang mga katrabaho nila, grabe ka talaga, Masugo. Kaya hindi kayo nagkakasundo, Pero agad namang nag-thank you si Mitsuya, kaya naman ginanahan si Masugo magtrabaho muli dahil na-motivate siya kay Mitsuya. Kinahapunan, napansin ng advisor nila na sobrang dami nilang nagawa ngayon, kaya sinabing lumabas silang lahat para uminom bilang reward. Agad namang napaisip si Masugo na baka pumunta rin doon sina Mitsuya, kaya sumama siya. Maya-maya, nagkatotoo nga dahil nakasabay nila ang department ni na Mitsuya. Todo inom ang advisor nila at si Mitsuya. Napansin ng advisor nila, napakatahimik mo ata, Masugo. Hoy, Mitsuya, magsabi ka nga ng bagay sa kanya, kagaya ng ginagawa mo palagi. Sabay todo inom ni Mitsuya at hindi mapigil ang umorder pa ng alak. Maya-maya, todo aya ang mga kasama nila sa bagong pasok na katrabaho, pero mahiyain ito at hindi umiinom. Hindi nila ito napilit at umalis din agad. Kaya napasabi si Masugo, sobrang mahiyain niya, ha? Sumagot ang katrabaho nila, oo, hindi nagsasalita, hindi siya nag-o-open up sa amin. Pero nung sinubukan siyang kausapin ni Mitsuya, parang nalapit siya sa kanya at nagkausap sila. Kaya nga sumama siya dito sa inuman natin kahit hindi siya umiinom ng alak. Sabay kwento ng mga katrabaho nila kung gaano kabait at kagaling sa pakikitungo sa tao si Mitsuya. Sobrang iniidolo nila ito dahil inaalagaan niya ng mabuti ang mga kasamahan niya at hindi niya sila pinababayaan. Nakaramdam ng sobrang pagka-proud si Masugo kay Mitsuya. Subalit, kinakabahan siya dahil nilalako lang nito ang alak at sobrang dami na nang naiinom.
Sabay tayo nito at nagjewang-jewang sa paglalakad. Maya-maya, sinundan siya ni Masugo ng patago at nakita niyang nakaluhod ito. Tinanong niya kung nasusuka ba siya, pero sumagot si Mitsuya, hindi, okay lang ako. Nahilo lang ako at nagpapahinga. Kaya naman agad sinabi ni Masugo, umuwi ka na at magpahinga sa bahay. Pero tumanggi naman si Mitsuya at sinabing, ayoko, baka mag-alala silang lahat. Nangiti naman si Masugo at sinabi. So, ayan pala ang idolo nilang si Mitsuya, sabay tusok ni Masugo sa ulo ni Mitsuya at sinabing, pasikat ka, boy, sabay hilit sa likod niya para gaman ang pakiramdam niya. Nag-alangan naman si Mitsuya, natatakot na baka mahuli silang dalawa. Pero sinabi ni Masugo, hindi, lasing na ang lahat, kaya normal lang ito. Sabay nagsalita si Mitsuya, hindi naman talaga ako ganito uminom, Dahil doon, napatanong si Masugo, bakit ganyan ka uminom ngayon? Natameme saglit si Mitsuya, pero biglang nagdakdak, paano kasi, yung advisor natin, palaging kinukwento at binabanggit ka. Porket daw magkasama kayo sa department. Pero biglang kumalma si Mitsuya, hinawakan ang kamay ni Masugo, at sinabing, pero sobrang sarap ng kamay mo, ang lamig. Sabay tulog niya bigla, kaya naman sinabi ni Masugo, wag dito. Pero agad sumagot si Mitsuya, sa inyo ako matutulog. Napasagot si Masugo, oo, okay lang, pero wag dito sa inuman. Maya-maya, nagulat si Masugo nang biglang pumasok ang bago nilang katrabaho at binati sila. Napaisip si Masugo, baka kanina pa naroon ang lalaking ito at narinig lahat ng usapan nila. Sabay nagsalita ang bagong katrabaho, masyado naman bastos kung hindi ako magsasabi, pero narinig ko kayo. Nagde-date ba kayo ng patago? Wala nang choice si Masugo, dahil na-corner na sila. Kaya napasabi na lang siya ng, oo, mag-jowa kami. Kinabukasan, tahimik ang dalawa habang pinag-uusapan ang nangyari kagabi. Sinabi ni Mitsuya, baka ayos lang. Nakalimutan na siguro ni Samei kasi lasing siya kagabi. Pero bigla nilang na-realize, hindi umiinom si Samei. Dahil doon, nakaisip si Mitsuya ng madugong plano at sinabing, si Samei ay nagpapahinga minsan sa bodega at nag-iisa. Hansa natin ito para itumba siya. Napasigaw si Masugo, sira ulo ka ba? Ano iniisip mo, ngani? Kaya naman sinabi ni Masugo, okay lang siguro. Tahimik naman siya, at siguro hindi niya ito ipagkakalat. Pero hindi maiwasan ng dalawa ang mag-alala, dahil baka kumalat ang chismis at makaapekto sa trabaho nila. Lalong nag-alala si Mitsuya para kay Masugo, baka masira ang pinaghirapang reputasyon ni Masugo dahil sa kanya. Agad namang hinawakan ni Masugo ang ulo niya at sinabing, okay lang yun. Huwag kang mag-alala, wala naman tayong ginagawang mali. Agad namang napatitig si Mitsuya sa kanya habang sinasabi ni Masugo, umasta ka lang ng natural. Ayos lang ito. Pumasok na ang dalawa at napansin ni Masugo na mukhang normal naman ang lahat. Maya-maya, lumapit sa kanya ang advisor nila at sinabing na-approve agad ang ginawa niya sa unang subok lang. Habang iniisip ito, bigla niyang napansin si Samei at nilapitan nito. Palagi ka talagang nag-iisa, pwede bang huwag mo ipagkalat ang nakita at narinig mo kagabi? Pero natameme si Masugo nang umiling si Samei at sinabing, wow, top secret pala ito. Sabay tanong nito, bakit nyo ba ito tinatago? Hindi naman ito bawal sa kumpanyang pinagtatrabahuhan natin. Wala naman silang pakialam kung mag-jowa kayo o hindi. Kaya naman pinaliwanag ni Masugo, tungkol ito sa distinction, noong una, yun ang naiisip ko. Sabay dagdag pa niya ng iba pang rason bago siya muling nakiusap kay Samei na itago na lang ang nangyari kagabi. Pero iba ang isinagot ni Samei. Nakita ko na, pero hindi naman agad haantong yan sa kasal. Agad nagpanik si Masugo, pero nagpatuloy si Samei, huwag kang mag-alala, wala naman talaga akong planong sabihin ito sa kahit sino. Malaki rin ang utang na loob ko kay Mitsuya. Nag-thank you naman si Masugo, pero hindi maiwasang mabigla ni Samei na may ganoong side pala si Mitsuya, at ganun pala silang dalawa kapag magkasama. Maya-maya, habang naglalakad, masayang inisip ni Masugo ang sinabi ni Samei tungkol sa kasal. Sabay bulong niya sa sarili, balang araw, mangyayari yun. Dahil gustong-gusto niyang makasama si Mitsuya sa kahit anong bagay, anumang pagsubok, anumang problema. At higit sa lahat, gusto niyang makita si Mitsuya na magtagumpay at kumina. Grabe, killing overload. May isa nang nakabuking sa kanila. Patuloy pa kaya nila itong matatago? Abangan sa susunod na episode.
Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.